Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito at ang inyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan. Si Atty. Rogelio Wong po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay sa pong Legal Aid Public Service Program ninyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. All right, so let us now proceed po sa discussion natin ngayon. No? Kasi ito pong tanong po sa atin ay mahalaga po ito 'no, lalo na kung kayo ay magpapatitulo ng lupa 'no, o kaya magpa-reconstitute kayo ng title kasi nawawala, okey? Ngayon, ang tanong po sa atin ay ni Albert 'no, Sotares is that, sabi niya, "Ano ba ang pagkakaiba ng, yung bang blueprint or titulo magkakaiba kasi hinahanap daw nila yung tita niya, hinahanap yung blueprint 'no, hindi makita. So, medyo curious lang magki-curious lang dahil, sorry pala 'no, ang nagtatanong po sa atin ay si Dennis Lucky po 'no. Sorry Albert 'no, hindi hindi po iba naman po yung punto ni Albert 'no. Ang tinatanong niya sa atin 'no, sabi niya dito, "Attorney, ano ba yung blueprint?" Kasi yung tita ko sabi niya, hinahanap yung blueprint. Sabi niya hindi daw makita yung blueprint. Magkakaiba ba ang blueprint at titulo ng lupa? Of course 'no, okey. So, yeah, sa hindi pa nakakaalam 'no, I mean, I would, lalo na yung, mga hindi nakakaalam sa proseso ng pagpatito ng lupa, ah, ah, kung ano mga requirements po nito 'no. Okay, sagutin muna natin yung tanong sa atin. Of course, yung blueprint at saka titulo magkaiba, okay? Yung blueprint, ito po ay galing po yan sa tinatawag nating original tracing plot plan 'no. Ito po ay kakailanganin 'no, o yung tinatawag nating SIPYA. Ito po ay kinakailangan na kailanganin ito sa kayo po ay mag-apply ng, pagpatitulo ng lupa, okay? So, kaya kailan mayroong, blueprint, okay? Ang blueprint po is merong talagang may blue po 'yan 'no, may kulay na blue at meron din namang, black and white 'no, pero isa lang po pinanggagalingan niyan, okay? Which is yung tinatawag nating tracing, cloth plan or SIPYA kung tawagin natin. Yung SIPYA kasi it's, made of, ano po yun, parang plastic 'no. It's, made of, polyethylene plastic 'no. Ito po ay kinakailangan polyethylene film 'no, kung tawagin nila. At dito po nanggagaling yung original approved survey 'no, plan on a translucent film. Ito nga yung polyethylene film, okay. Ano ba nakalagay dito sa blueprint kaya mahalaga rin ito? And ang nakalagay dito ay siyempre yung, mga approved technical description ng lupa, okay. Nandito po 'yan 'no. So, yung detalye po ng lupa 'no, including their boundaries 'no, yung bearings po ng lupa at saka distances nila 'no, based on the approved survey, okay. So, requirements ito 'no, kung kayo ay, magpa-subdivide ng lupa 'no, o magpa-consolidate ng lupa, or mag-apply kayo ng for judicial titling or registration 'no. Ito ay requirement din 'no, sa 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 pag-apply ng lupa 'no, katulad ng, ah ito'y accompanied din ng dalawang copy ng blueprint 'no, at saka sine-certify ito ng, authorizing officers. Usually ito sa Land Management, Service or Bureau 'no, ng DENR. So, kailangan niya 'no, hindi po magkapareho ang title at saka yung blueprint, okay. So, although requirements ang blueprint 'no, sa pagpatitulo ng lupa, okay. At, yung title naman, siyempre ito po yung the best proof of, ownership ng lupa. Kaya titulo po ng lupa at ito po'y, nasa ilalim po ng Torrent System of the Philippines na kung saan ito po ay ginagarantiya po ito ng Republika ng Pilipinas, as to its integrity 'no, at saka indefeasible po ang titulo ng lupa 'no, that is not, subject to collateral attack 'no. So, napakamahalaga na meron po tayong tinatawag na titulo ng lupa kasi ito po yung the best proof of ownership,
Okay? So, ayan po ang tatatandaan natin, ha. So, 'pag mag-apply tayo ng pagpatito ng lupa, isa po sa mga requirements ang tinatawag nating blueprint na ito po'y galing po yan sa, original tracing plot plan or ONSIPIA kung tawagin natin, okay? So, yun po ang pagkakaiba niyan. Yung titulo naman ay nandito nagre-reflect yung kung ano nakalagay sa blueprint ng mga technical description, bearings, ay nandun po yan sa titulo ng lupa, including of course, yung registered owner po dito. So, hindi po sila magkaiba. Ngayon, 'pag tayo nag-apply ng original na pagpatitulo ng lupa, okay? Original, wala pang halimbawa, wala pang titulo o first time pa lang. 'Pag kayo po ay na-approve, ay bibigyan po kayo ng tinatawag nating OCT, Original Certificate of Title, okay? Ngayon, thereafter 'pag nagkaroon ng transfer doon sa lupa, okay, whether voluntary or hindi voluntary 'no, yung pagka-transfer nito, okay, mapapalitan po ito ng tinatawag nating Transfer Certificate of Title or TCT. So, yun po ang ating tatandaan. So, I hope nasagot po natin 'no, ang katanungan sa atin ni what is his name? Si Dennis Lagi, okay. So, I hope Dennis 'no, nasagot natin diyan, okay. Now, ah, doon naman sa detalye ng, tinatawag nating, blueprints 'no, sa pagparehistro. Ano bang purpose nito? Ulitin natin, ha. It shows the technical details of the land, including the boundaries, bearings, saka distances 'no, based on the survey plan. Okay, kailangan 'to, okay. Now, ah, tandaan natin, the blueprint is not the title itself, 'no? Ito ay required lang as a supporting documents 'no, kung kayo ay magpapatitulo ng lupa, okay, to prove the land, description during the registration or the titling processes. Kaya kailangan itong blueprint na 'yan. These prints must be approved by the Director of the Land Management Bureau 'no, or the Regional Technical Director ng DENR, okay, as the case may be. Okay? Now, ulitin natin, recap, kailan ba kailangan ito, blueprint? Well, usually 'pag i-di-divide mo ang lupa 'no, subdivision, consolidation, ipag-iisahin yung mga lupa, okay? Ah, ito po at saka kaya subdivision into multiple lots 'no, kakailanganin po yung, blueprint na 'yan at saka yung, 'pag tayo ay nag-file sa korte ng petition 'no, kung saan dahil nawawala yung titulong lupa, okay. Required po rin 'yan 'no, isa po 'yan sa requirements sa reconstitution of the title, in addition to, yung mga publication requirements, notices 'no, na kinakailangan ay gagawin 'no, ma-comply ng petitioner 'no, bago ma-issue-an mabigyan ng due course ang kanilang petition sa korte for the reconstitution of title. Okay? So, I hope nasagot natin ang katanungan 'no, ang katanungan sa atin, ng ating, viewers, subscribers po natin, likers po natin. Maraming salamat. Alright, bago tayo magpatuloy, I would like to make this announcement 'no, that, Batas Pinoy has already a page, account 'no, with their Facebook. So, if you are a follower or you have an account in Facebook, could you please follow 'no, our channel 'no, and of course, spread the news 'no, to your friends, neighbors, or kakilala ninyo or relatives that, Batas Pinoy has just opened 'no, a Facebook page 'no, or account sa Facebook. So, uh, paki-spread the news 'no, and so that, we can further expand our advocacy in providing, legal information 'no, to our kababayan. So, saan man po sila, wherever they may be. Okay, maraming salamat. Of course naman, I would like, to take this opportunity sa mga subscribers, viewers, and likers po natin sa YouTube. Thank you very much for your support 'no. Kung hindi po sa inyo 'no, we will not be, reaching this far. Thank you very much 'no, because of your, subscription, yung likes po ninyo, pag-share po ninyo 'no. I'm motivated 'no, to proceed and to go on 'no, na pagpalawagin pa ang ating advokasya para marami po tayong ma-reach na mga kababayan po natin at sila din ay may mapulot 'no,
sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. So, thank you very much again, 'no, sa inyong suporta, and I hope to see you again in the next video po natin. And of course, 'no, para ma ma-notify kayo just in case hindi pa niyo na-click yung notification bell, paki-click din po 'yan, okay? At upang sa gano'n, updated kayo, wala po kayong mami-miss na, episode. Okay, maraming salamat, and I hope to see you again in the next, episode po natin. Bye-bye.